Sa gitna ng maingay na Maynila, kung saan ang bawat sulok ay puno ng buhay at laban, nagsimula ang kwento ni Ana Mercado, isang dalaga, 24 taong gulang, na ang buhay ay parang pelikulang puno ng plot twist. Hindi niya inasahan, hindi niya hiniling, pero kailangan niyang harapin. Sa ilalim ng mapang-aping sikat ng araw, nakasuot ng kupas na jacket at helmet, si Ana ay isang delivery rider. Hindi ito ang pangarap niya noong nagtapos siya ng kursong finance sa isang kilalang unibersidad sa Quezon City. Sa katunayan, cum laude pa siya, isa sa mga hinintay ng kanyang tiyahin na si Aling Nena na magdadala ng pag-asa sa kanilang maliit na pamilya. Pero ang realidad ay hindi laging tumutugma sa diploma. "Ana, bilisan mo! Ang daming order ngayon. Baka malate ka sa customer." Sigaw ni Kuya Jun, ang kanyang kasamahan sa delivery hub sa Tondo, habang inaayos niya ang mga parcel sa likod ng kanyang segunda manong motorsiklo. "Oo na, kuya. Kaya ko 'to, huwag kang mag-alala," sagot ni Ana, kahit ramdam na niya ang hapdi ng pawis na tumutulo sa kanyang noo. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang motor, naririnig niya ang tunog ng mga jeepney, ang hagik-hik ng mga bata sa kalye at ang tawag ng mga tindera ng taho. Pero sa loob ng kanyang dibdib, may isang katahimikan, isang pait na hindi niya maipaliwanag. Noong una, puno ng pangarap si Ana. Matapos ang graduation, nakatoga siya, nakangiti sa harap ng kamera kasama si Aling Nena, naluhaan sa tuwa. "Ana, anak, ikaw na ang pag-asa natin. Makakapasok ka sa bangko, makakabili tayo ng magandang bahay, hindi na tayo maghihirap," sabi ng tiyahin noon, habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Pero ang mga pangarap na iyon ay natunaw tulad ng yelo sa ilalim ng araw ng Maynila. Walang trabaho sa mga bangko na tumanggap sa kanya. Kulang daw siya sa koneksyon, kulang sa experience. Fresh grad ka pa lang, wala kang edge, sabi ng isang HR manager sa kanya minsan, na parang sinaksak ang kanyang puso. Kaya napilitan siyang maghanap ng ibang paraan para mabuhay. Isang araw, habang naglalakad siya sa kahabaan ng rekto, nakita niya ang isang karatula. "Wanted, delivery riders. Matutong magmotor, may sahod agad." Hindi siya marunong magmotor noon, pero natuto siya sa tulong ni Kuya Jun. "Ana, huwag kang matakot. Basta hawak mo ng mahigpit yang manibela, kaya mo yan," sabi nito habang tinuturuan siyang magbalanse. Sa loob ng isang linggo, kaya na niyang magmaneho kahit pa madalas siyang matumba sa una. "Para kay tiyanin na 'to," bulong niya sa sarili tuwing natatakot siyang sumubok ulit. Ang buhay bilang delivery rider ay hindi madali. Madaling araw siya gumigising. 4:00 pa lang, habang natutulog pa ang mundo, nagtitimpla na siya ng kape sa kanilang maliit na kusina. Si Aling Nena, na ngayon ay may sakit sa tuhod dahil sa edad, ay madalas na nagigising din para ihanda ang kanyang baon. "Anak, ingat ka ha. Ang daming magnanakaw dyan sa labas. Huwag kang magpapadala sa mga matatamis na salita ng mga lalaki," paalala nito, kahit paulit-ulit na. "Opo, tiya. Huwag po kayong mag-alala. Marunong na po akong mag-ingat," sagot ni Ana. Kahit sa totoo lang, natatakot din siya minsan. Sa kalsada, parang laro ng buhay at kamatayan ang bawat araw. Minsan, halos masagasaan siya ng jeepney dahil sa bilis ng takbo niya para maabutan ang deadline ng delivery. Minsan naman, kailangan niyang magtago sa ilalim ng waiting shed kapag biglang bumuhos ang ulan, habang basa na ang mga damit niya at ang mga package na daladala. "Sana may trabaho na lang ako sa opisina, kahit maliit lang ang sweldo," bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang mga nakaunipormeng empleyado na pumapasok sa mga gusali sa Makati. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. "Kailangan ko 'to. Para kay tiya, para sa amin," paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Isang umaga, habang naghahatid siya ng package sa isang masikip na barangay malapit sa Divisoria,
Nagbago ang takbo ng kanyang buhay. 8:00 pa lang, pero ramdam na ang init ng araw. Parang hinahatak ang enerhiya niya sa bawat pag-ikot ng gulong. Habang nagmamaneho siya sa kahabaan ng isang eskinita, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakahandusay sa gilid ng kalsada. Nakasuot ito ng puting polo na ngayon ay puno na ng alikabok at ang mukha nito ay namumutla. "Lolo, okay lang po ba kayo?" tanong ni Ana. Mabilis na bumaba sa motorsiklo at lumapit. Walang sagot. Hinawakan niya ang pulso ng matanda. Mahina ang pulso nito at hinahabol nito ang hininga. "Tulong! May nanghina rito!" Sigaw niya sa mga tao sa paligid. Pero parang walang narinig ang mga dumadaan. May mga abala sa pagtitinda ng isda. May mga naglalakad lang na parang wala silang pakialam. "Ano ba yan? Walang tumutulong," bulong ni Ana, frustration na nahahalo sa kanyang boses. Sa kabutihang palad, may isang tricycle driver na lumapit. "Ate, tulungan natin to. Dali, isakay natin sa trike ko," sabi nito. Dinala nila ang matanda sa pinakamalapit na ospital, ilang minuto lang ang layo mula sa lugar na yon. Habang nasa tricycle, hinawakan ni Ana ang kamay ng matanda, na ngayon ay wala ng malay. "Lolo, wag po kayong susuko. Malapit na tayo," bulong niya, kahit hindi niya sigurado kung naririnig siya nito. Sa loob ng kanyang dibdib, nararamdaman niya ang kaba. Hindi niya kilala ang matandang ito, pero parang may tumutulak sa kanya na tulungan ito. "Siguro ganito rin ang pakiramdam ni Tia kung may tumulong sa akin noon," naisip niya. Pagdating sa ospital, agad na dinala ang matanda sa emergency room. Si Ana naman ay naiwan sa waiting area, pawis na pawis at hingal pa. "Miss, salamat sa pagdala sa kanya rito. Nahimatay siya dahil sa heat stroke at dehydration, pero ligtas na siya ngayon. Kung hindi mo siya dinala agad, baka wala na siya," sabi ng isang doktor na lumapit sa kanya. Napangiti si Ana kahit pagod na siya. "Salamat po, Dok. Basta po nakita ko siyang ganoon, hindi ko kayang iwan," sagot niya. Hindi siya nagtagal sa ospital. Matapos matiyak na ligtas na ang matanda, umalis na siya upang ipagpatuloy ang kanyang deliveries. "Ana, baka malate ka na naman. Hayaan mo na yang matanda, may pamilya naman siguro yan," sabi ng tricycle driver bago siya umalis. "Salamat kuya, pero okay lang. Mas importante ang buhay kaysa sa oras," sagot niya bago sumakay ulit sa motorsiklo at nagpatuloy sa kanyang ruta. Hindi alam ni Ana na ang matandang tinulungan niya ay si Don Mariano Santos, isang kilalang negosyante sa larangan ng real estate sa Metro Manila. May-ari siya ng mga gusali sa Makati at Quezon City at kilala rin sa kanyang mga charitable works kahit pa madalas siyang magmalasakit ng palihim. Nang magkamalay si Don Mariano sa ospital, ang una niyang hiniling ay hanapin ang dalagang nagligtas sa kanya. "Sino yung batang yon? Hindi ko man lang siya nakausap para magpasalamat," sabi niya kay Linda, ang kanyang matagal ng sekretarya. "Sir, huwag po kayong mag-alala. Hanapin natin siya," sagot ni Linda na agad na nag-ayos ng plano. Gamit ang impormasyon mula sa tricycle driver na naalala ang delivery rider na may nakasulat na Ana sa likod ng jacket, sinimulan ni Don Mariano ang paghahanap. "Linda, siguraduhing mahanap natin siya. Hindi ko hahayaang makalimutan ang kabutihang ginawa niya," utos niya. Sa loob ng kanyang puso, may kakaibang pakiramdam si Don Mariano. Parang may koneksyon siya sa dalagang iyon, kahit hindi niya maipaliwanag. Samantala, si Ana ay bumalik sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Pag-uwi niya sa maliit nilang bahay sa Tondo, sinalubong siya ni Aling Nena. Anak, bakit ganyan ka kaputla? Anong nangyari sa iyo sa labas?" tanong nito, puno ng pag-aalala. "Tiya, may tinulungan lang po akong matanda kanina. Nahimatay po siya sa init, kaya dinala ko sa ospital," kwento ni Ana habang hinuhubad ang sapatos. "Naku Ana,
Mabuti kang bata. Pero ingat ka ha eh. Hindi lahat ng tinutulungan natin, mabubuti rin ang balik sa atin. Paalala ng tiyahin. Ngumiti si Ana. Opo, tiya. Pero kung hindi ko po siya tinulungan, baka pinagsisihan ko habang buhay. Sa gabing iyon, habang natutulog siya sa banig nila, naginip siya ng isang matandang lalaki na ngumingiti sa kanya. Hindi niya alam na ang pangarap na iyon ay simula ng isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ang mga araw matapos ang insidente sa Divisoria ay dumaan tulad ng dati kay Ana Mercado. Paggising sa madaling araw, pag-ayos ng motorsiklo, at paghahatid ng mga package sa iba't ibang sulok ng Maynila. Ito ang kanyang rutina. Isang buhay na puno ng pawis at pagod, pero wala siyang choice kundi tanggapin. Sa bawat pag-ikot ng gulong, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang mga pangarap na natabunan ng realidad. Pero sa kabila ng lahat, may bahagi sa kanya na nagpapasalamat. Buhay siya, may kita siya, at nakakatulong siya kay Aling Nena. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa maliit nilang sala sa Tondo, nakaupo sa lumang silyon na puno ng tagpi-tagping tela, narinig niya ang mahinang katok sa kanilang pintuan. Anak, may tumatawag sa iyo sa labas, sabi ni Aling Nena, na ngayon ay nakaupo sa kabilang upuan, hinahaplos ang kanyang masakit na tuhod. Sino po kaya yon, tiya? Gabi na sagot ni Ana. Medyo nag-aalangan habang tumatayo. Sa isip niya, baka isa sa mga kasamahan niya sa delivery hub ang nangangailangan ng tulong o baka naman may maling nahatid siyang package. Paglabas niya, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng formal na polo barong. Nakatayo sa tabi ng isang itim na kotse na mukhang hindi bagay sa makipot at maduming eskinita ng kanilang lugar. Ana Mercado po ba kayo? Tanong ng lalaki. Mahinahon pero may autoridad ang boses. Opo, ako po yun. Sino po kayo? Sagot ni Ana, kinakabahan. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Sa buhay niya sa Tondo, ang mga ganitong bisita ay bihira at madalas ay may dalang problema. Ako po si Roger, tauhan ni Don Mariano Santos. Gusto po kayong makausap ng amo ko, paliwanag ng lalaki, sabay abot ng isang sobre na may nakasulat na pangalan ni Ana sa labas. Don Mariano Santos. Sino po yun? Tanong ni Ana, kunot noo. Pero sa loob ng kanyang isip, biglang sumagi ang matandang tinulungan niya ilang araw na ang nakalipas. Siya po yung matandang tinulungan nyo noong nahimatay siya sa Divisoria. Gusto niya kayong pasalamatan ng personal. Dugtong ni Roger. Napatingin si Ana sa sobre, hindi pa rin sigurado. Pasalamatan? Pero okay na po siya, di ba? Hindi naman po kailangan yon, sabi niya. Nahihiya. Sa kultura nila, ang pagtulong ay natural na bagay. Hindi mo kailangang maghintay ng kapalit. Pero ngumiti lang si Roger. Miss Ana, importante po kay Don Mariano na makapagpasalamat siya ng tama. Sumama na po kayo. Hindi po kami tatanggap ng hindi bilang sagot, sabi nito, na may bahid ng biro sa tono. Napabuntong hininga si Ana. Sige po, pero sandali lang, kakausapin ko muna si Tia. Pumasok siya sa bahay at ipinaliwanag kay Aling Nena ang nangyayari. Tia, may tumatawag po sa akin. Yung matandang tinulungan ko raw po noong isang araw, gusto akong makausap, sabi niya. Napakunot noo si Aling Nena. Ana, sigurado ka bang ligtas yan? Baka naman scam to. Ang dami ng ganito ngayon, sabi nito, puno ng pag-aalala. Tiya, mukha naman pong matino yung tao. At saka, may kotse pa po sila. Kung scam po yan, bakit ako pa po ang hahabulin nila? Wala naman po akong pera, sagot ni Ana, natatawa sa huling sinabi. Sige, pero tawagan mo ko agad kung may problema. At huwag kang kakain ng kahit ano doon, baka may lason, paalala ni Aling Nena na tipikal na nanay sa sobrang pag-iingat. Opo, tiya. Babalik din po ako agad, sagot ni Ana bago muling lumabas at sumama kay Roger. Habang nasa kotse, tahimik si Ana.
Pinagmamasdan niya ang labas, ang mga ilaw ng Maynila na unti-unting nagiging mas maliwanag habang papalapit sila sa San Juan, isang lugar na hindi niya madalas puntahan. Kung hindi po ako nagkakamali, negosyante po si Don Mariano, di ba? Tanong niya kay Roger, sinusubukang basagin ang katahimikan. Opo, Miss Ana. Kilala po siya sa real estate. Marami siyang ari-arian sa Makati at Quezon City, sagot nito. Napaisip si Ana. Kung ganun, bakit po siya naglalakad sa Divisoria noong araw na yon? Hindi ba dapat may bodyguard siya o kotse? Ngumiti si Roger. Si Don Mariano po kasi, gusto niyang maranasan ang simpleng buhay paminsan-minsan. Madalas po siyang maglakad ng mag-isa para makita ang tunay na kalagayan ng mga tao. Kaya nga po siya nahimatay. Hindi siya sanay sa init ngayon, paliwanag nito. Napatango si Ana, kahit medyo naguguluhan pa rin. Sa isip niya, kakaiba ang matandang ito. Mayaman, pero hindi nagyayabang. Nang makarating sila sa bahay ni Don Mariano, napanganga si Ana. Hindi ito mansyon tulad ng nakikita sa mga teleserye. Pero malaki at moderno ang disenyo. May mataas na gate, malawak na bakuran na puno ng mga halaman at isang fountain sa gitna na parang sa hotel. Dito po siya nakatira, bulong ni Ana sa sarili, nahihiya sa kanyang kupas na jacket at sapatos na puno ng alikabok. Pasok po kayo, Miss Ana. Hinihintay na po kayo ni Don Mariano, sabi ni Roger na iginiya siya sa loob. Sa sala, sinalubong siya ng isang matandang lalaki na ngayon ay mukhang malakas na ulit. Nakasuot ito ng simpleng puting polo at pantalon pero may aura ng autoridad sa kanyang tindig. Iha, ikaw ba yung nagligtas mo sa akin? Tanong ni Don Mariano, puno ng pasasalamat ang boses. Napayuko si Ana nahihiya. Opo, Lolo. Pero hindi naman po big deal yon. Basta nakita ko kayong nahihirapan, tinulungan ko lang po. Sagot niya, halos pabulong. Umupo si Don Mariano sa sofa at tinapik ang espasyo sa tabi niya. Halika, iha, maupo ka rito. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay yon sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako ngayon, sabi nito, ngumiti. Sumunod si Ana, kahit kinakabahan. Lolo, salamat po sa pagpapatawag sa akin. Pero okay na po ako sa ginawa ko. Hindi ko po kailangan ng kapalit, sabi niya, sinusubukang maging magalang. Pero umiling si Don Mariano. Hindi pwede yon, iha. Sa kultura natin, kapag may utang na loob, kailangang suklian. Kaya gusto ko sanang magtrabaho ka rito sa bahay ko. Hindi lang bilang katulong. Gusto ko ring tulungan ka sa buhay mo. May sweldo, matutuluyan, at makakakain ka ng mahimbing, alok nito. Napatitig si Ana sa matanda, hindi makapaniwala. Lolo, sigurado po ba kayo? Delivery rider lang po ako. Baka po hindi ko kaya yung mga gawain dito, sagot niya. Nag-aalangan. Iha, nakita ko ang puso mo noong tinulungan mo ko. Yun ang mahalaga. Kaya mo to, tiwala ako sa'yo. Sagot ni Don Mariano, puno ng sinseridad ang mga mata. Napaisip si Ana. Sa isang banda, pagod na siya sa buhay sa kalsada. Ang init, ang ulan, ang panganib sa bawat pag-ikot ng motor. Pero sa kabilang banda, natatakot siya sa pagbabago. Paano po si Tia Nena? Hindi ko po siya pwedeng iwan, sabi niya. Dalhin mo siya rito kung gusto mo. Malaki ang bahay ko. May lugar para sa kanya, sagot ni Don Mariano, na parang inaasahan na ang tanong. Napangiti si Ana, unang pagkakataon na naramdaman niya ang gaan ng loob sa matanda. Sige po, Lolo. Salamat po talaga. Pero kakausapin ko muna po si Tia bago ako magdesisyon, sabi niya. Sige, iha. Pero sana pumayag ka. May kutob akong maganda ang mangyayari kapag naging parte ka ng buhay ko, sabi ni Don Mariano, na may kakaibang ningning sa mga mata. Hindi ito naintindihan ni Ana noon, pero tumagos sa kanya
Ang init ng mga salita nito. Bago siya umalis, binigyan siya ni Don Mariano ng maliit na sobre na may pera. Pambili mo ng pagkain para sa'yo at satyahin mo ngayong gabi, sabi nito. Lolo, hindi ko po kailangan to, protesta ni Ana, pero pinilit siya ng matanda. Tanggapin mo na, iha. Pasasalamat ko yan. Wala siyang nagawa kundi tumango at magpasalamat. Pag-uwi niya sa tondo, sinalubong siya ni Aling Nena na puno ng tanong. Anak, anong nangyari? Sino yung matanda? Tanong nito. Umupo si Ana sa tabi ng tiyahin at ikinuwento ang lahat. Kung paano siya hinanap ni Don Mariano, ang alok nitong trabaho at ang posibilidad na makasama ito sa bahay ng matanda. Tiya, ano po sa tingin nyo? Okay lang po ba kung sumubok ako? Tanong niya, hinintay ang sagot. Napaisip si Aling Nena. Ana, kung totoo ang sinasabi mo, parang biyaya yan mula kay San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka at manggagawa. Pero siguraduhin mong hindi ka nila lolokohin. Matanda na ko, pero kaya ko pang ipagtanggol ka, sabi nito na may bahid ng tawa. Tiya, salamat po. Kakausapin ko ulit si Lolo Mariano bukas. Kung okay po sa inyo, sasama po kayo sa akin, sagot ni Ana. Niyakap ang tiyahin. Sa gabing iyon, habang natutulog si Ana, naramdaman niya ang kakaibang gaan sa puso. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may nagsasabi sa kanya na ang pagkikita nila ni Don Mariano ay hindi basta pagkakataon. Sa kanyang panaginip, nakita niya ulit ang matanda, ngumingiti at may hawak na larawan ng isang batang babae na kamukha niya. Hindi niya alam noon na ang larawang iyon ay simula ng isang malaking revelasyon. Matapos ang pag-uusap nila ni Aling Nena, nagdesisyon si Ana Mercado na tanggapin ang alok ni Don Mariano Santos. Hindi ito madaling desisyon. Sa loob ng 24 taon, ang tondo ang naging mundo niya, ang mga eskinita nito ang kanyang palaruan, at ang ingay ng mga jeepney ang kanyang lalabay. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang pagkakataon na baguhin ang takbo ng kanyang buhay, hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa tiyahin na nagpalaki sa kanya. Tiya, kung sasama po kayo sa akin, mas magiging masaya ako. Ayoko pong iwan kayo rito, sabi niya isang umaga habang naghahanda sila ng almusal, pandesal at kape na may kasamang kaunting mantikilya. Si Aling Nena, kahit may pag-aalinlangan pa rin, umiti at hinawakan ang kamay ni Ana. Ana, anak, kung sa tingin mo, ito ang makakabuti sa tin, susuportahan kita. Matagal na rin akong nangangarap na makalabas sa tondo, pero hindi ko inakalang sa ganitong paraan, sabi nito, na may bahid ng lungkot sa boses. Salamat po, tiya. Ipapakita ko po kay Lolo Mariano na hindi niya pagsisisihan ang pagtulong sa tin, sagot ni Ana, puno ng determinasyon. Kinabukasan, bumalik si Ana sa bahay ni Don Mariano sa San Juan kasama si Aling Nena. Dala nila ang iilang gamit nila, isang lumang maleta na puno ng damit, isang plastik na supot na may mga sapatos, at isang maliit na kahon na naglalaman ng mga alaala. Larawan ni Ana noong bata pa siya, isang scapular ng Birhen ng Antipolo at isang lumang kwintas na bigay daw ng kanyang ina ayon kay Aling Nena. Ana, sigurado kang tatanggapin din ako ng matandang yon, tanong ni Aling Nena habang nasa tricycle sila patungo sa San Juan. Opo, tiya, sabi niya po. Malugod daw po niyang tatanggapin kahit sinong kasama ko, sagot ni Ana. Kahit sa totoo lang, kinakabahan din siya. Pagdating nila sa malaking bahay, sinalubong sila ni Roger, ang tauhan ni Don Mariano. Miss Ana, magandang umaga po. Pasok po kayo. Excited na po si Don Mariano na makita kayo ulit, sabi nito, sabay bukas ng gate. Napatingin si Aling Nena sa paligid, ang malinis na bakuran,
ang mga halamang maayos na nakalagay sa paso at ang bahay na parang galing sa magazine. Ana, parang hindi ako bagay dito. Tingnan mo tong mga damit ko. Punit-punit na. Bulong ng tiyahin, nahihiya. Tiya, wag po kayong mag-alala. Si Lolo Mariano po, mabait yan. Hindi po siya mapili. Sagot ni Ana, hinawakan ang kamay ng tiyahin para palakasin ang loob nito. Sa loob ng sala, nakaupo si Don Mariano, may hawak na tasa ng kape. Nang makita niya sina Ana at Aling Nena, tumayo siya at ngumiti ng malapad. Iha, bumalik ka nga. At sino tong kasama mo? Tanong niya. Tinuro si Aling Nena. Lolo, siya po si Tia Nena, ang nagpalaki sa akin mula noong bata pa ako. Siya po yung sinasabi ko sa inyo kagabi. Sagot ni Ana. Medyo nahihiya, pero sinusubukang maging kumpiyansa. Lumapit si Don Mariano kay Aling Nena at kinamayan ito. Nena, salamat sa pag-aalaga kay Ana. Malaking bagay na dinala mo siya rito. Simula ngayon, bahay ko na rin ang bahay niyo, sabi nito. Puno ng init ang boses. Napayuko si Aling Nena, halos maiyak. Salamat po, Don Mariano. Hindi ko po inakalang may ganitong pagkakataon pa kami ni Ana, sagot nito. Huwag kang magpasalamat, Nena. Ako pa nga ang dapat magpasalamat kay Ana. Siya ang dahilan kung bakit buhay pa ko, sagot ng matanda. Sabay tapik sa balikat ng tiyahin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ana ang gaan ng loob. Parang may pamilya siyang natagpuan kahit hindi niya dugo ang mga kasama niya. Inilibot sila ni Don Mariano sa bahay. Ipinakita niya ang kwarto ni Ana, isang maliit pero malinis na silid na may kama, aparador, at bintanang tanaw ang hardin. Dito ka matutulog, iha. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang, sabi nito. Sunod naman ang kwarto ni Aling Nena, katabi lang ng kusina. Nena, dito ka. Malapit sa kusina para hindi ka mahirapan kapag gusto mong magluto, sabi ni Don Mariano na parang alam na ang gusto ng tiyahin. Salamat po, Don Mariano. Matagal ko nang hindi nagamit ang mga kamay ko sa pagluluto ng matino, sagot ni Aling Nena, natuwa. Nagsimula ang trabaho ni Ana kinabukasan. Simple lang ang mga gawain niya sa una. Pagwawalis ng bakuran, paglalaban ng mga damit ni Don Mariano, at paminsan-minsang pagtulong sa hardin kasama ang isang matandang hardinero na si Mang Tony. Ana, wag mong kalimutan diligan niyang mga orchids ni Don Mariano. Paborito niya yan. Paalala ni Mang Tony isang umaga habang nagtatanim sila ng bagong halaman. Opo, Mang Tony. Salamat po sa paalala, sagot ni Ana, ngumiti. Sa kabila ng pisikal na trabaho, mas magaan ito kaysa sa pagiging delivery rider. Walang init ng araw na sumusunog sa balat, walang ulan na bumubasa sa kanya at may oras siyang makapagpahinga. Pero habang tumatagal, napansin ni Ana ang kakaibang ugali ni Don Mariano. Madalas siyang tinititigan nito, lalo na kapag naghahanda siya ng pagkain o naglilinis. Iha, kamusta ang trabaho mo rito? Masaya ka ba? Tanong nito minsan habang kumakain sila ng hapunan, sinigang na baboy na niluto ni Aling Nena. Opo, Lolo. Masaya po ako rito. Salamat po talaga sa pagkakataon, sagot ni Ana, umiti. Pero sa likod ng ngiti niya, may tanong sa isip niya. Bakit parang may laman ang mga tingin ng matanda? Parang may hinintay itong sabihin niya o may hinintay itong makita sa kanya. Isang hapon, habang nililinis ni Ana ang attic tulad ng utos ni Don Mariano, nagbago ang lahat. Ana iha, linisin mo yung attic. Matagal nang hindi nadadala yung mga gamit doon sa baba, sabi nito kaninang umaga. Opo, Lolo, sagot niya. Kahit medyo natatakot siya sa madilim at maalikabok na lugar. Dala ang walis at basahan, umakyat siya sa attic. Doon, nakita niya ang mga lumang kahon, mga sirang muebles, at isang aparador na puno ng alikabok.
Habang nililinis niya ang isang kahon, napansin niya ang isang maliit na sobre na nahulog sa sahig. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, may mga larawan. Isa sa mga ito ay isang batang babae, mga 3 taong gulang, nakasuot ng pulang damit at nakangiti sa kamera. Sa likod ng larawan, nakasulat, si Anita, 1998. Napakunot noo si Ana. Sino to? Bakit kamukha ko siya? Tanong niya sa sarili, hinawakan ang larawan ng mahigpit. Kasabay noon, narinig niya ang mabigat na yabag ni Don Mariano sa hagdanan. Ana, iha, anong ginagawa mo dyan? Tanong nito, lumapit sa kanya. Lolo, sino po itong nasa picture? Bakit po kamukha ko siya? Tanong ni Ana, ipinakita ang larawan. Napatingin si Don Mariano dito at biglang natigilan. Ang mga mata niya na dati puno ng kalmado ay nag-iba, parang may luhang gustong tumulo. Pero pinigilan niya. Ana, upo ka muna rito, sabi nito. Tinuro ang isang lumang silya sa atik. Sumunod si Ana, kahit kinakabahan na. May kailangan kang malaman, iha, dugtong ni Don Mariano, umupo sa harap niya. Hinintay ni Ana ang sasabihin ng matanda, ramdam ang tibok ng kanyang puso. Anak, matagal ko nang hinintay ang araw na to. Ako ang lolo mo, ang tunay mong lolo. Yang larawan na hawak mo, yan ang anak ko, si Anita, ang nanay mo, sabi ni Don Mariano habang tumutulo ang luha. Napasinghap si Ana, hindi makapaniwala. Lolo, totoo po ba ito? Paano po nangyari? Tanong niya, nanginginig ang boses. Inilabas ni Don Mariano ang isang maliit na kahon mula sa aparador at binuksan ito. Sa loob, may mga dokumento. Birth certificate ni Ana, mga larawan ng isang babaeng kamukha niya kasama ang isang lalaki at isang liham. Si Anita at si Ramon, ang tatay mo, nawala noong nagbakasyon sila sa Cebu. Sinabi sa akin na aksidente lang. Nasunog ang hotel na tinuluyan nila. Pero hindi ko yon pinaniwalaan. Hinintay ko ang araw na makikita kita. Kahit hindi ko alam kung buhay ka pa, sabi ng matanda. Garalgal ang boses. Binasa ni Ana ang birth certificate. Nakasulat doon ang kanyang pangalan, Ana Mercado Santos, at ang mga pangalan ng kanyang mga magulang, Anita Santos at Ramon Mercado. Lolo, bakit po hindi ko to alam? Si Tia Nena po, alam niya ba ito? Tanong niya, luhaan na rin. Si Nena, kapatid ng tatay mo. Siya ang pinagkatiwalaan ni Anita na alagaan ka kung may mangyari sa kanila. Pero hindi ko siya nahanap matapos ang trahedya. Hinanap ko kayo kahit saan, pero nawala kayo sa akin hanggang ngayon, sagot ni Don Mariano. Niyakap ni Ana ang matanda. Pareho silang umiiyak. Lolo, akala ko po talaga ulilan ako. Salamat po at natagpuan natin ang isa't isa. Sabi niya, ramdam ang init ng yakap ng kanyang lolo. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal niyang hinintay, ang pakiramdam ng pamilya. Matapos ang emosyonal na revelasyon sa atik, parang nagbago ang mundo ni Ana Mercado o dapat nang tawaging Ana Mercado Santos. Ang dating simpleng delivery rider na nakasanayan ang buhay sa kalsada ay ngayon ay nakatayo sa harap ng isang bagong realidad. Siya ang apo ng isang mayamang negosyante, si Don Mariano Santos. Pero sa kabila ng pagkakakilanlan na natuklasan niya, hindi agad na naging madali ang lahat. Sa puso't isip ni Ana, magkahalong saya, takot at pagkalito ang nararamdaman niya. Nang gabing iyon, pagkatapos ng kanilang pag-uusap sa atik, dinala ni Don Mariano si Ana at si Aling Nena sa sala. Nena, salamat sa pag-aalaga kay Ana. Hindi ko alam na ikaw pala ang naging gabay niya matapos mawala sina Anita at Ramon, sabi ng matanda, puno ng pasasalamat ang boses. Napayuko si Aling Nena, halos hindi makatingin kay Don Mariano. Don Mariano, pasensya na po kung hindi ko kayo nahanap noon. Matapos ang trahedya sa Cebu, natakot po akong magmalasakit pa.
Si Ana lang po ang natira sa akin, kaya itinago ko siya rito sa tondo. Paliwanag nito, nanginginig ang boses sa alaala ng nakaraan. Tiya, bakit po hindi niyo sinabi sa akin ang tungkol sa kanila? Tanong ni Ana. Hindi mapigilan ang pag-usisa. Napabuntong hininga si Aling Nena. Ana, anak, bata ka pa noon. 3 taon ka lang nang mawala sina Anita at Ramon. Sinabi sa akin ng ate mo, si Anita, na kung may mangyari sa kanila, alagaan kita. Pero hindi ko alam kung paano haharapin ang pamilya ng tatay mo. Natakot ako na baka kunin ka sa akin, kaya itinago ko ang totoo. Sagot nito, tumulo ang luha. Patawad anak, akala ko, mas ligtas ka kung hindi mo alam. Hinawakan ni Ana ang kamay ng tiyahin. Tiya, wala po akong hinanakit sa inyo. Salamat po sa pag-aalaga sa akin. Kung hindi po dahil sa inyo, baka wala rin po ako rito ngayon. Sabi niya, ngumiti kahit basa ng luha ang mga mata. Lumapit si Don Mariano at hinawakan ang balikat ni Ana. Iha, simula ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala. Bahagi ka na ng pamilya ko, ng tunay mong pamilya, sabi nito. Puno ng diin ang mga salita. Kinabukasan, opisyal na inayos ni Don Mariano ang pagtanggap kay Ana bilang apo. Tinawagan niya ang kanyang abogado, si Attorney Reyes, upang ihanda ang mga papeles na magpapatunay sa pagkakakilanlan ni Ana bilang Santos. Ana, anak, ipapasa ko sa iyo ang lahat ng meron ako, ang kumpanya, ang mga ari-arian. Pero bago yon, gusto ko munang makasama ka rito para matutunan mo ang lahat, sabi niya habang nagkakape sila sa hardin. Napatingin si Ana sa matanda, hindi makapaniwala. Lolo, sigurado po ba kayo? Wala po akong alam sa negosyo. Finance po ang natapos ko pero hindi ko pa nasubukan sa totoong buhay. Sagot niya, nahihiya. Ngumiti si Don Mariano. Iha, ang natapos mo ang magiging pundasyon mo. Matututo ka habang tumatagal. At saka, dugo mo ang dugo ko. Naniniwala akong kaya mo to. Sagot nito, puno ng tiwala. Sa loob ng puso ni Ana, nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Pero kasabay noon ay ang saya na may nagtitiwala sa kanya ng ganito. Salamat po, Lolo. Gagawin ko po ang lahat para hindi kayo mapahiya, sabi niya, determinado. Nagsimula ang bagong buhay ni Ana sa bahay ni Don Mariano. Hindi na siya kailangang maglinis o maglaba. Binigyan siya ng matanda ng sariling kwarto na mas malaki kaysa sa una niyang tinuluyan. Puno ng mga bagong damit at gamit na ipinabili pa ni Don Mariano. Si Aling Nena naman ay binigyan din ng mas magandang silid at hinayaan siyang magluto para sa kanila bilang paraan ng pagpapakita ng kabutihan. Anak-anak, parang fiesta tuwing niluluto ni Nena ang adobo niya. Salamat at dinala mo siya rito, sabi ni Don Mariano isang gabi habang kumakain sila. Salamat po, Don Mariano. Masarap po talaga ang luto ni Tia, sagot ni Ana, natutuwa. Pero hindi lahat ay masaya sa pagbabagong ito. Isang araw, dumating ang bunsong anak ni Don Mariano, si Edgardo Santos, kasama ang asawa nitong si Silvia. Si Edgardo, isang lalaking nasa 40s na, ay kilala sa kanyang pagiging ambisyoso sa negosyo ng pamilya, habang si Silvia ay isang babaeng mahilig sa mamahaling gamit at sosyal na buhay. Nang makita nila si Ana sa sala, nakaupo kasama si Don Mariano, napakunot noo si Edgardo. Papa, sino tong babaeng to? Bakit parang sobrang komportable siya rito? Tanong niya, may bahid ng iritasyon sa boses. Edgardo, Silvia, ipakikilala ko sa inyo si Ana, ang apo ko, anak ni Anita. Sagot ni Don Mariano, kalmado pero may autoridad ang tono. Napatigil si Edgardo habang si Silvia ay napatingin kay Ana mula ulo hanggang paa. Parang sinusuri ang bawat detalye ng itsura niya. Apo, Papa, sigurado ka ba? Paano mo nasabing anak siya ni Ate Anita?
Matagal nang wala sina ate at ngayon lang siya sumulpot. Tanong ni Edgardo, hindi makapaniwala. Edgardo, may ebidensya ako. Mga larawan, dokumento at ang birth certificate niya. Siya ang anak ni Anita at Ramon. Walang duda yon. Sagot ni Don Mariano, ipinakita ang mga papeles na inihanda ni Atty. Reyes. Napailing si Sylvia. Papa, hindi naman sa hindi kami naniniwala. Pero parang ang bilis naman ng pangyayari. Delivery rider daw siya dati. Paano natin masisigurong hindi siya impostor? Sabi nito, may ngisi sa labi na hindi nagustuhan ni Ana. Naramdaman ni Ana ang init sa kanyang pisngi. Nahiya siya, pero may bahagi rin sa kanya na nasaktan. Tita Sylvia, Tito Edgardo, hindi po ako nandito para makipag-away o magnakaw ng kahit ano. Tinulungan ko lang po si Lolo noong nahimatay siya at hindi ko po inasahan na magkakaganito. Paliwanag niya, sinusubukang panatilihin ang respeto kahit ramdam niya ang hapdi ng mga salita nila. Tama si Ana, hindi niya hiniling to, pero dugo siya ng pamilya natin. At bilang ama at lolo, desisyon ko na tanggapin siya at bigyan ng lugar sa buhay natin. Sabi ni Don Mariano, tumayo para ipakita ang kanyang suporta kay Ana. Napipilan si Edgardo, pero kita sa mga mata niya ang hindi pagkakasundo. Sige Papa, kung yan ang gusto mo, pero sana hindi mo pagsisihan to. Sabi niya bago umalis, kasama si Sylvia na hindi man lang nagpaalam kay Ana. Pagkaalis ng mag-asawa, napabuntong hininga si Don Mariano. Ana iha, pasensya ka na sa ugali ng mga yon. Si Edgardo, matigas ang ulo at si Sylvia masyadong mapagmalaki. Pero huwag kang mag-alala, nandito ako para sa'yo, sabi nito. Hinawakan ang kamay ni Ana. Salamat po, Lolo. Okay lang po. Sanay na po ako sa ganitong tingin mula sa iba. Sagot ni Ana. Ngumiti kahit may bahid ng lungkot sa puso niya. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Don Mariano ang pagsasanay kay Ana sa negosyo. Dinala niya siya sa opisina ng Santos Realty sa Makati, isang matayog na gusali na puno ng salamin at modernong disenyo. Ana, anak, dito nagsimula ang lahat. Ang pangarap ko at ng tatay mo. Gusto ko, ituloy mo to, sabi nito habang ipinapakita ang malawak na opisina na tanaw ang buong syudad. Napanganga si Ana. Hindi siya makapaniwala na ang dating buhay niya sa Tondo ay malayo na ngayon sa kanyang kinatatayuan. Tinuruan siya ni Don Mariano ng mga basics ng real estate, kung paano basahin ang mga kontrata, kung paano makipag-usap sa mga kliyente, at kung paano pamahalaan ang pera ng kumpanya. Lolo, ang dami ko pong hindi alam. Paano po kung magkamali ako? Tanong ni Ana isang araw habang binabasa ang isang financial report. Iha, lahat naman nagkakamali sa una. Pero ang mahalaga, natututo ka. At saka, nandito ako para gabayan ka. Sagot ng matanda, ngumiti. Sa kabila ng suporta ni Don Mariano, hindi nawala ang tensyon sa pamilya. Isang gabi, habang naghahanda sila ng hapunan, kasama si Aling Nena, narinig ni Ana ang usapan ng mga kasambahay sa kusina. Si Ana raw, apo ni Don Mariano. Pero sabi ni Sylvia, baka peke lang daw yung mga papeles niya, bulong ng isa. Kawawa naman si Don Mariano kung naloko siya, sagot ng isa pa. Napatigil si Ana sa paghihiwa ng sibuyas. Ramdam ang sakit ng mga salita kahit hindi direkta sa kanya sinabi. Lumapit si Aling Nena at hinawakan ang balikat niya. Anak, wag mong pansinin ang mga chismis. Alam ko kung gaano kakabuti at alam din yon ni Don Mariano. Hayaan mo sila, sabi nito. Pinalakas ang loob niya. Salamat po, tiya. Pero minsan po, natatakot ako na baka tama sila. Baka hindi ako karapat-dapat dito. Sagot ni Ana. Mahina ang boses. Ana, dugo ka ng Santos. Huwag mong hayaang pagdudahan ng iba ang halaga mo. Sagot ng tiyahin.
puno ng pagmamahal. Sa gabing iyon, habang natutulog si Ana, nanaginip siya ng isang babaeng kamukha niya, si Anita, ang kanyang ina. "Ana anak, huwag kang matakot. Nandito kami ng tatay mo. Gabayan ka," sabi nito sa panaginip. Nagising si Ana na luhaan, pero sa unang pagkakataon, ramdam niya ang presensya ng kanyang mga magulang. "Mama, Papa, salamat po." Bulong niya sa dilim, hinawakan ang scapular na dala niya mula sa tondo. Hindi alam ni Ana na ang mga darating na araw ay magdadala ng mas malaking pagsubok. Mga pagsubok na hindi lang ang kanyang lugar sa pamilya ang pagdududahan, kundi maging ang buhay niya ay malalagay sa panganib. Ang mga araw sa bahay ni Don Mariano Santos ay unti-unting nagiging masalimuot para kay Ana Mercado Santos. Sa labas, parang perpekto ang lahat. May tahanan siya na hindi niya kailanman inakalang matitirhan. May lolo na handang ibigay ang lahat para sa kanya. At si Aling Nena na ngayon ay masaya sa pagluluto ng mga paboritong putahe ng pamilya. Pero sa loob ng mga pader ng malaking bahay sa San Juan, nararamdaman ni Ana ang mga tingin ng pagdududa, ang mga bulong ng pagtutol, at ang bigat ng hindi pa lubos na pagtanggap. Isang umaga, habang naghahanda si Ana ng kape para kay Don Mariano sa kusina, narinig niya ang pagdating ng isang pamilyar na boses. Si Edgardo Santos, kasama si Sylvia, at ang kanilang anak na si Carlo, isang 20 taong gulang na lalaki na kilala sa pagiging spoiled at mapagmalaki. "Papa, kailangan nating pag-usapan tong si Ana ng seryoso," sabi ni Edgardo. Malakas ang boses kahit nasa sala pa sila. Napatigil si Ana sa pagbuhos ng kape, ramdam ang kaba sa kanyang dibdib. "Tiya, narinig niyo po ba yon?" Bulong niya kay Aling Nena na abala sa paghahanda ng pandesal. "Oo, Ana. Pero huwag kang mag-alala. Nandito si Don Mariano para ipagtanggol ka." Sagot ng tiyahin. Hinawakan ng kamay niya para pakalmahin siya. Pero sa loob ng puso ni Ana, hindi niya maiwasang mag-isip. Bakit kailangang pag-usapan ang presensya niya? Hindi ba sapat ang mga ebidensya ni Don Mariano? Dinala niya ang kape sa sala. Sinusubukang panatilihin ang ngiti kahit ramdam niya ang tensyon sa hangin. "Edgardo, Sylvia, Carlo, magandang umaga. Anong pinag-uusapan niyo po niyo?" Tanong ni Don Mariano, nakaupo sa kanyang paboritong upuan na gawa sa nara. Si Ana ay tumayo sa likod ng matanda, dala ang tray ng kape at pandesal. "Papa, tungkol kay Ana to. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang bigyan ng ganitong posisyon sa pamilya natin. Delivery rider siya dati. Paano natin masisigurong hindi siya nandito para sa pera mo?" Sabi ni Edgardo. Direkta ang tingin kay Ana. Naramdaman ni Ana ang hapdi ng mga salita. Parang sinaksak ang kanyang dignidad. "Tito Edgardo, hindi po ako nandito para sa pera ni Lolo. Tinulungan ko po siya noong nahimatay siya. At hindi ko po hiniling na dalhin niya ko rito." Sagot niya, sinusubukang panatilihin ang respeto kahit ramdam niya ang galit sa loob. Tumawa si Sylvia, isang tawa na puno ng sarkasmo. "Ana iha, huwag kang magmalinis. Lahat ng tao may motibo. At ikaw, biglang sumulpot na lang, parang galing sa drama sa TV." Sabi nito, tinapunan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. "Edgardo, Sylvia, tama na yan." Sigaw ni Don Mariano, tumayo mula sa upuan. "Si Ana ang apo ko. Dugo ko siya, dugo ni Anita. May ebidensya ako, at hindi ko kailangan ng pahintulot nyo para tanggapin siya sa pamilya natin. Kung ayaw nyo, kayo ang umalis." Dugtong nito, galit na galit. Napatigil si Edgardo, pero kita sa mga mata niya ang hindi pagkakasundo. Si Carlo naman, na tahimik lang kanina, biglang nagsalita. "Lolo, kung apo mo nga siya, bakit ngayon lang siya dumating? Hindi ba dapat noon pa natin siya kilala?" Tanong nito, may ngisi sa labi. Napayuko si Ana, hindi alam kung paano sasagot. Pero si Don Mariano ang sumalo sa kanya. "Carlo, hindi mo alam ang nangyari kina Anita at Ramon.
Nawala sila sa akin at si Ana itinago para sa kaligtasan niya. Kung may sisisihin ka, sisihin mo ang tadhana, hindi ang apo ko. Sagot ng matanda, puno ng diin. Umalis ang pamilya ni Edgardo ng walang imik pero ramdam ni Ana na hindi ito ang huling pagtutol na maririnig niya mula sa kanila. Pagkaalis nila, lumapit si Don Mariano kay Ana. Iha, pasensya ka na sa kanila. Matigas ang ulo ni Edgardo at si Sylvia masyadong mataas ang tingin sa sarili. Pero huwag kang mag-alala, ipaglalaban kita. Sabi nito, hinawakan ang balikat niya. Salamat po, Lolo. Pero natatakot po ako. Paano kung hindi nila ako matanggap kahit anong gawin ko? Tanong ni Ana. Mahina ang boses. Anak, ang mahalaga, tanggap kita. At habang buhay ako, hindi kita pababayaan. Sagot ng matanda, umiti. Pero ang pagtutol ni na Edgardo at Sylvia ay hindi natapos sa araw na yon. Sa mga sumunod na linggo, napansin ni Ana ang kakaibang mga nangyayari sa bahay. Isang gabi, habang natutulog siya, narinig niya ang mahinang yabag sa labas ng kanyang kwarto. Kinabukasan, nawala ang scapular na lagi niyang daladala mula sa tondo. Isang bagay na mahalaga sa kanya dahil alaala ito ng kanyang ina ayon kay Aling Nena. Tiya, nakita niyo po ba yung scapular ko? Inilagay ko po sa aparador kagabi. Tanong niya kay Aling Nena habang naghahanda sila ng almusal. Hindi ko nakita, Ana. Baka nahulog lang. Hanapin natin mamaya. Sagot ng tiyahin. Pero kita sa mga mata niya ang pag-aalala. Hindi rin nakatakas kay Ana ang mga bulong ng mga kasambahay. Sinasabi raw ni Sylvia na hindi dapat magtiwala kay Ana at baka may binabalak siya. Sa kabila ng mga ito, pinili ni Ana na manahimik at magpatuloy. Pero sa loob niya, lumalakas ang kutob na may mas malalim pang dahilan sa likod ng pagtutol ng pamilya ni Edgardo. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Don Mariano sa opisina ng Santos Realty, nagkaroon siya ng pagkakataong mag-isa sa archive room. Ana iha, kunin mo yung mga lumang file ng properties natin sa Cebu. Gusto kong ipakita sa iyo kung paano nagsimula ang negosyo natin. Utos ng matanda bago umalis para sa isang meeting. Sumunod si Ana, pero habang hinahalungkat ang mga dokumento, napansin niya ang isang lumang folder na may label na Cebu Incident 1998. Dahan-dahan niyang binuksan ito, kahit ramdam ang kaba. Sa loob, may mga artikulo mula sa dyaryo, mga ulat tungkol sa sunog sa isang hotel sa Cebu kung saan namatay ang 2 tao, kabilang sina Anita Santos at Ramon Mercado. Pero may isang bagay na kakaiba, isang liham mula sa isang investigador na nagsasabing hindi aksidente ang sunog at may ebidensya ng sabotage. Napasinghap si Ana, hinawakan ng mahigpit ang papel. Hindi aksidente? Anong ibig sabihin nito? Bulong niya sa sarili. Kasabay noon, may nakita siyang maliit na note sa ilalim ng folder, nakasulat sa kamay. Edgardo, tapusin mo na to bago malaman ni Papa. Napatigil si Ana. Nanginginig ang mga kamay. Si Tito Edgardo, anong kinalaman niya rito? Tanong niya sa sarili. Pero bago pa siya makapag-isip ng matagal, narinig niya ang boses ni Don Mariano mula sa labas. Ana iha, natapos mo na ba? Tanong nito. Papalapit. Mabilis niyang ibinalik ang folder sa lugar nito, pero kinuha niya ang note at itinago sa bulsa ng kanyang pantalon. Opo, Lolo. Eto na po yung files, sagot niya. Sinusubukang itago ang kaba sa boses. Nang makita niya ang matanda, napansin niya ang pagod sa mga mata nito. Lolo, okay lang po ba kayo? Tanong niya, nag-aalala. Oo, iha. Matanda na ko, pero kaya ko pa. Salamat sa pagtulong mo, sagot ni Don Mariano. Ngumiti. Pero sa gabing iyon, hindi makatulog si Ana. Nakaupo siya sa kama,
Tinititigan ang note na nakuha niya. Kung hindi aksidente ang nangyari kina mama at papa, sinong may kagagawa nito? At bakit kasama ang pangalan ni Tito Edgardo? Tanong niya sa sarili, ramdam ang bigat ng bawat salita. Lumapit siya sa maliit na altar sa kanyang kwarto, kung saan naroon ang isang larawan ng Santo Niño na dala niya mula sa tondo. Santo Niño, tulungan niyo po akong malaman ang totoo. Kung may kinalaman si Tito Edgardo, bigyan niyo po ako ng lakas para harapin to. Dasal niya habang tumutulo ang luha. Kinabukasan, nagpasya siyang kausapin si Aling Nena. Kaya may natuklasan po ako kahapon sa opisina ni Lolo. Tungkol po kina mama at papa. Hindi raw po aksidente ang nangyari sa kanila. Sabi niya, ipinakita ang note. Napasinghap si Aling Nena, hinawakan ang papel ng mahigpit. Anak, totoo ba to? Alam kong hindi aksidente ang tingin ko noon, pero wala akong ebidensya. Si Ramon, sinabi niya sa akin bago sila umalis na may kaaway sila sa negosyo. Pero hindi ko inakalang si Edgardo ang may kinalaman. Sagot nito, luhaan. Tiya, natatakot po ako. Kung si Tito Edgardo nga ang may gawa nito, paano po kung saktan niya rin ako? Tanong ni Ana, nanginginig ang boses. Hinawakan ni Aling Nena ang mga kamay niya. Anak, kailangan nating sabihin to kay Don Mariano. Siya ang makakatulong sa tin, pero kailangan nating mag-ingat. Hindi natin alam kung hanggang saan kaya gawin ni Edgardo. Sagot ng tiyahin, puno ng determinasyon. Sa araw na iyon, nagpasya si Ana na ipakita ang note kay Don Mariano. Pero bago pa siya makapagsalita, dumating ang isang tawag sa matanda, si Attorney Reyes, na nagsabing may emergency meeting tungkol sa kumpanya. Iha, mamaya na lang natin pag-usapan yang dala mo. May problema sa opisina. Sabi ni Don Mariano, mabilis na umalis. Naiwan si Ana. Hawak ang note. Ramdam ang bigat ng lihim na dala-dala niya. Hindi niya alam na ang mga darating na araw ay magdadala ng mas malaking panganib. Hindi lang sa kanyang pagkakakilanlan, kundi sa kanyang buhay mismo. Ang araw na sumunod sa pagkatuklas ni Ana Mercado Santos sa note ay puno ng kaba at pag-aalala. Hawak-hawak niya ang maliit na papel na may nakasulat na, Edgardo, tapusin mo na to bago malaman ni Papa. Hindi niya mapigilang isipin ang posibilidad na ang kanyang Tito Edgardo, ang bunsong anak ni Don Mariano, ay may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sa bawat pagtibok ng puso niya, nararamdaman niya ang halo-halong emosyon. Takot sa kung ano ang maaaring mangyari, galit sa ideya ng pagtataksil, at pag-asa na malaman ang buong katotohanan. Sa kusina, habang tinutulungan niya si Aling Nena na maghanda ng almusal, tuyo at sinangag na may kasamang itlog, hindi niya napigilan ang pagbuhos ng kanyang saloobin. Tiya, hindi ko po alam kung paano sasabihin to kay Lolo. Paano po kung hindi niya ako paniwalaan? O paano kung masaktan siya kapag nalaman niyang si Tito Edgardo ang may kinalaman? Tanong ni Ana, mahina ang boses pero puno ng bigat. Napatigil si Aling Nena sa paghihiwa ng kamatis. Tiningnan siya ng malalim. Ana, anak, alam kong mahirap to. Pero si Don Mariano, matalino yan. Matagal na niyang kilala si Edgardo at kung may kutob man siya, tutulungan kanyang malaman ang totoo. Pero kailangan nating mag-ingat. Hindi natin alam kung anong kaya gawin ng mga yon. Sagot ng tiyahin, hinawakan ang kamay ni Ana. Tiya, natatakot po ako. Pero gusto ko pong malaman kung bakit nawala sina mama at papa. Kung si Tito Edgardo nga ang may gawa, kailangan ko pong mahanap ang hustisya para sa kanila. Sabi ni Ana, tumulo ang luha. Niyakap siya ni Aling Nena. Anak, ipinapangako ko sa'yo, hindi kita iiwan sa laban na to. Pero kailangan mong maging matapang para kina Anita at Ramon at para rin sa'yo. Sabi nito, puno ng pagmamahal.
Napatango si Ana. Pinunasan ang mga luha. Salamat po, tiya. Sasabihin ko po kay Lolo mamaya pagkabalik niya. Sagot niya, determinado, na harapin ang matanda. Nang bumalik si Don Mariano mula sa kanyang emergency meeting, sinalubong siya ni Ana sa sala. Lolo, pwede po ba tayong mag-usap? Mahalaga po to, sabi niya. Hawak ang note sa kanyang bulsa. Napatingin si Don Mariano sa kanya. Napansin ang seryoso niyang muka. Sige, iha, upo tayo, sagot nito. Umupo sa sofa at tinapik ang espasyo sa tabi niya. Umupo si Ana, hinugot ang note at inabot ito sa matanda. Lolo, natagpuan ko po ito kahapon sa archive room habang kinukuha ko yung file sa Cebu. Tungkol po kina mama at papa, hindi raw po aksidente ang nangyari sa kanila. At itong note po, may pangalan ni Tito Edgardo. Paliwanag niya, nanginginig ang boses. Binasa ni Don Mariano ang note at sa bawat segundo, kita sa mukha niya ang pagbabago mula sa kalmado hanggang sa pagkabigla at pagkatapos ay galit. Ana, saan mo ito nakuha? Sigurado ka ba? Tanong nito, mahigpit ang hawak sa papel. Opo, Lolo. Sa folder po ng Cebu Incident yan. May mga artikulo rin po doon na nagsasabing hindi aksidente ang sunog. At yung note na yan, natagpuan ko po sa ilalim. Sagot ni Ana. Hinintay ang reaksyon ng matanda. Napasandal si Don Mariano sa sofa. Napahawak sa noo. Ana, iha, matagal ko nang may kutob na hindi ordinaryong aksidente ang nangyari kina Anita at Ramon. Pero hindi ko inakalang si Edgardo ang may ganitong kinalaman, sabi nito. Garalgal ang boses. Lolo, ano pong ibig niyong sabihin? Alam niyo po ba ito noon pa? Tanong ni Ana, naguguluhan. Napabuntong hininga ang matanda. Noong nawala sina Anita at Ramon, sinabi sa akin ng investigador na may posibilidad ng sabotage. Pero wala kaming sapat na ebidensya. Si Edgardo, sinabi niya sa akin noon na wala siyang alam at pinaniwalaan ko siya. Pero ngayon, parang may liwanag na ang lahat, sagot nito. Tumulo ang luha. Lolo, natatakot po ako. Kung si Tito Edgardo nga ang may gawa, paano po kung saktan niya rin ako? Alam niya pong apo niyo ko at hindi niya po gusto yon, sabi ni Ana, hinawakan ang kamay ng matanda. Hinawakan ni Don Mariano ang mga kamay niya pabalik. Ana, anak, hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Pero kailangan nating mag-ingat. Si Edgardo, matalino siya. Kung may ginawa siya noon, siguradong may plano siya ngayon. Kailangan nating maghanap ng mas maraming ebidensya, sabi nito, puno ng determinasyon. Nagpasya silang tawagan si Atty. Reyes upang simulan ang isang pribadong investigasyon. Ana iha, huwag kang mag-alala. Si Atty. Reyes ang tutuloy ng investigasyon natin. Pero sa ngayon, kailangan nating magpanggap na walang alam. Hayaan nating sila ang gumawa ng unang hakbang, sabi ni Don Mariano. Napatango si Ana kahit ramdam niya ang bigat ng plano. Opo, Lolo, pero paano po kung subukan nila akong saktan? Tanong niya, hindi nawawala ang takot. Iha, ipinapangako ko sa'yo, protektado ka rito. May mga tauhan akong mapagkakatiwalaan, si Roger at si Mang Tony, sila ang magbabantay sa'yo. At saka, may plano tayo. Sagot ng matanda, may bahid ng ngiti sa labi na parang may binabalak. Hindi na nagtanong si Ana, pero sa loob niya, lumakas ang tiwala kay Don Mariano, ang lolo na handang ipaglaban siya kahit laban sa sariling anak. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat si Ana. Napansin niya ang kakaibang kilos ng mga kasambahay. May mga tingin na parang may sinisilip at mga bulong na biglang tumitigil kapag lumalapit siya. Isang gabi, habang naglalakad siya papunta sa kwarto niya, narinig niya ang mahinang usapan mula sa hardin. Sinabi ni Sylvia, kailangan nang maalis si Ana bago tuluyang makuha ang kumpanya, sabi ng isang boses na parang si Carlo. Oo, pero kailangan nating mag-ingat. Alam ni Don Mariano ang lahat, sagot ng isa pa, na parang kasama ni Carlo sa plano.
Napasinghap si Ana, mabilis na nagtago sa likod ng pader. Plinaplano nila akong saktan. Bulong niya sa sarili, ramdam ang lamig ng pawis sa kanyang likod. Kinabukasan, sinabi niya ito kay Don Mariano. Lolo, narinig ko po sina Carlo kagabi sa hardin. May binabalak po sila laban sa akin. Sabi niya, nanginginig ang boses. Napakunot noo ang matanda. Ana iha, kailangan nating magmadali. Tinawagan ko na si Attorney Reyes. May natuklasan na siyang bagong ebidensya. Sagot nito. Dumating si Attorney Reyes sa bahay ng hapong iyon, dala ang isang folder na puno ng mga dokumento. Don Mariano, Ana, natagpuan ko ang isang lumang tauhan ni Edgardo, si Mang Cesar, dating driver niya. Umamin siya na si Edgardo ang nag-utos ng sunog sa Cebu. May bayad daw siyang 500,000 pesos para gawin yon at may kasama siyang iba pang tauhan para siguraduhing walang makakaligtas. Paliwanag ng abogado, ipinakita ang isang sworn statement mula kay Mang Cesar. Napaluha si Ana. Lolo, totoo po pala. Si Tito Edgardo ang pumatay kina mama at papa. Sabi niya, hindi makapaniwala. Niyakap siya ni Don Mariano. Ana, anak, patawarin mo ko. Kung alam ko lang noon, hindi ko siya hinayaang makalapit sa pamilya natin. Pero ipinapangako ko sa iyo, magbabayaran siya. Sabi nito, puno ng galit at pagsisisi. Nagpasya silang magtakda ng plano para mahuli si Edgardo sa akto. Ana, iha, ipapakita natin na isusulat ko ang lahat ng ari-arian sa iyo sa testamento ko. Alam kong gagamitin nila yon para saktan ka. Pero gagawin nating bitag yon laban sa kanila, sabi ni Don Mariano. Lolo, paano po natin gagawin yon ng ligtas? Tanong ni Ana, nag-aalala. May mga tauhan akong magbabantay at si Attorney Reyes ang magdodokumento ng lahat. Hihintayin natin silang gumawa ng hakbang, sagot ng matanda. Isang linggo pagkatapos, inayos nila ang peking pagpupulong. Inanunsyo ni Don Mariano sa pamilya na isusulat niya ang kanyang testamento at si Ana ang magiging pangunahing tagapagmana. Edgardo, Sylvia, Carlo, gusto kong malinaw sa inyo. Si Ana ang apo ko at siya ang magpapatuloy ng legacy natin, sabi nito sa harap ng buong pamilya. Napatingin si Edgardo kay Ana. Kita ang galit sa kanyang mga mata. Pero ngumiti siya ng pilit. Sige papa, kung yan ang gusto mo, sagot niya. Pero ramdam ni Ana ang panganib sa likod ng ngiti. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Ana sa hardin bilang bahagi ng plano, biglang may humatak sa kanya mula sa likod. Ana, matagal ko nang gustong gawin to, sabi ng boses ni Carlo. Hawak ang isang kutsilyo. Pero bago pa siya makasakit, dumating si Roger at mga tauhan ni Don Mariano. Hinuli si Carlo sa akto. Bitawan mo siya! Sigaw ni Roger. Itinutok ang baril kay Carlo. Sa kaguluhan, lumabas si Edgardo mula sa dilim. Galit na galit. Ana, dapat matagal ka nang wala. Katulad ng ginawa ko kina Anita at Ramon, hindi ka dapat nandito. Sigaw niya. Pero napatigil siya nang makita ang mga pulis na kasama ni Attorney Reyes, dala ang mga kamera at recording device. Edgardo, tapos ka na. Naitala na namin ang lahat, sabi ni Don Mariano. Lumapit kay Ana at niyakap siya. Nang mahuli si Edgardo, si Sylvia at si Carlo, napaluha si Ana. Lolo, salamat po. Natagpuan ko na po ang hustisya para kina mama at papa, sabi niya. Yakap ang matanda. Anak, ikaw ang nagbigay ng lakas sa akin para gawin to. Salamat sa iyo, sagot ni Don Mariano, puno ng pagmamahal. Ang gabi ng paghuli kina Edgardo, Sylvia at Carlo ay isang gabi na hindi malilimutan ni Ana Mercado Santos. Sa hardin ng malaking bahay ni Don Mariano Santos sa San Juan, ang mga ilaw ng mga police car ay kumikislap sa dilim habang ang mga tauhan ni Attorney Reyes ay abala sa pagdodokumento ng ebidensya. Si Edgardo, na ngayon ay nakaposas, ay galit na galit habang si Sylvia ay umiiyak at sumisigaw ng mga pagtatanggol na walang saysay.
Si Carlo naman, na nahuli sa akto ng pag-atake kay Ana, ay tahimik, nakayuko, parang natanto na ang laki ng kanyang pagkakamali. Lolo, tapos na po, mahinang sabi ni Ana, nakatayo sa tabi ni Don Mariano habang pinagmamasdan ang pag-alis ng mga pulis kasama ang kanyang mga kamag-anak. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay, mahigpit pero puno ng lambing. Anak, salamat sa tapang mo. Kung hindi mo natagpuan yung note, baka hindi natin nalaman ang buong katotohanan. Sagot nito, luhaan ang mga mata. Lolo, salamat po sa pagtitiwala sa akin. Hindi ko po inakalang matatapos to ng ganito. Pero masaya po ako na nahanap natin ang hustisya para kina mama at papa. Sagot ni Ana, yakap ang matanda. Nang gabing iyon, matapos ang kaguluhan, nag-usap sina Ana, Don Mariano at Aling Nena sa sala. Dinala ni Atty. Reyes ang buong detalye ng investigasyon. Don Mariano, Ana, si Mang Cesar, ang dating driver ni Edgardo, ay umamin na siya ang naglagay ng gasolina sa hotel sa Cebu noong 1998. Bayad daw siya ni Edgardo ng 500,000 taos. Para gawin yon, kasama ang 2 pang tauhan na ngayon ay nasa kustodya na rin ng pulis. Paliwanag ng abogado, ipinakita ang mga sworn statements at mga lumang resibo ng transaksyon. Pero bakit po ginawa ni Tito Edgardo yon? Anong dahilan niya para patayin sina mama at papa? Tanong ni Ana, hindi pa rin makapaniwala. Sumagot si Don Mariano. Mahina ang boses pero puno ng pait. Ana iha, si Edgardo, matagal nang naiinggit kay Anita. Siya ang panganay ko at plano ko noon na siya ang magpapatuloy ng kumpanya. Pero si Edgardo, ambisyoso siya. Gusto niyang siya ang mamahala kahit hindi pa siya handa. Noong nagtapos si Anita ng kolehiyo at nagsimulang magtrabaho sa Santos Realty, naging malinaw na siya ang mas may kakayahan. Kaya siya ang pinili ko. Sabi nito, napahawak sa noo. Dahil po ba doon, Lolo, kaya niya ginawa yon? Tanong ni Ana, luhaan. Tumango ang matanda. Oo, iha. Sinabi sa akin ni Mang Cesar na bago ang insidente, nag-away kami ni Edgardo. Gusto niyang kunin ko ang posisyon ni Anita at ibigay sa kanya. Pero tumanggi ako. Pagkatapos noon, nagbakasyon sina Anita at Ramon sa Cebu. Hindi ko alam na plano na pala ni Edgardo ang lahat. Kung alam ko lang, sana napigilan ko. Dugtong nito, tumulo ang luha. Niyakap ni Ana ang kanyang lolo. Lolo, wala po kayong kasalanan. Si Tito Edgardo po ang may desisyon noon. Pero salamat po sa pagtulong sa akin para mahanap ang katotohanan. Sabi niya pinunasan ang mga luha ng matanda. Lumapit si Aling Nena at hinawakan ang balikat ni Ana. Ana, anak, proud kami ng mga magulang mo sa'yo. Alam kong masaya sila ngayon dahil natapos na ang laban natin, sabi nito. Ngumiti kahit basa ng luha ang mga mata. Sa mga sumunod na araw, naging abala sina Ana at Don Mariano sa pagharap sa legal na proseso laban kina Edgardo, Silvia at Carlo. Sa korte inamin ni Mang Cesar ang buong plano kung paano inutusan siya ni Edgardo na pasabugin ang hotel gamit ang gasolina at isang improvised bomb at kung paano sinigurado nilang walang makakaligtas. Si Silvia, bagamat hindi direkta ang kamay sa krimen, ay napatunayang kasabwat sa pagpopondo ng plano, habang si Carlo ay nahuli sa pagsubok na saktan si Ana. Ang hatol, habang buhay na pagkakakulong para kay Edgardo, 20 taon para kay Silvia at 10 taon para kay Carlo. Matapos ang hatol, bumalik sina Ana at Don Mariano sa bahay. Sa sala, nag-usap sila tungkol sa hinaharap. Ana iha, ngayong tapos na ang laban natin, gusto kong tuloy-tuloy mong pamahalaan ng Santos Realty. Matanda na ako at ikaw ang dugo ko na magpapatuloy ng legacy natin, sabi ni Don Mariano. Ipinakita ang isang folder
na naglalaman ng testamento niya. Napatingin si Ana sa matanda. Ramdam ang bigat ng responsibilidad. Lolo, sigurado po ba kayo? Marami pa po akong hindi alam. Sagot niya, nag-aalangan. Iha, natuto ka ng maging matapang sa kabila ng mga pagsubok. At saka, hindi mo kailangang gawin ito mag-isa. May mga tauhan tayo at tutulungan kita habang buhay pa ako. Sagot ni Don Mariano, ngumiti. Napangiti rin si Ana. Unang pagkakataon na naramdaman niya ang tunay na pag-asa. Salamat po, Lolo. Gagawin ko po ang lahat para maipagmalaki niyo ko, kayo at sina Mama at Papa. Sabi niya, puno ng determinasyon. Sa mga sumunod na buwan, sinimulan ni Ana ang kanyang bagong buhay bilang tagapamahala ng Santos Realty. Dinala niya ang kanyang kaalaman sa finance sa kumpanya. Tinulungan siya ni Atty. Reyes at ng mga matagal ng empleyado tulad ni Linda, ang sekretarya ni Don Mariano. Sa una, nahirapan siya. Ang mga kontrata, ang mga kliyente, ang mga desisyon ay parang bundok na kailangan niyang akyatin. Pero sa bawat araw, natuto siya at unti-unting naging kumpiyansa sa kanyang papel. Isang araw, habang nasa opisina siya sa Makati, dinalaw siya ni Aling Nena. Anak, tingnan mo to. Maganda na ang opisina mo. Parang hindi na kita kilala. Sobrang layo mo na sa tondo. Sabi nito. Natuwa habang pinagmamasdan ang malawak na tanawin ng syudad mula sa bintana. Tiya, salamat po sa lahat. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po mararating to. Sagot ni Ana, niyakap ang tiyahin. Ana, ikaw ang nagdala ng pagbabago sa buhay natin. Proud na proud ako sa iyo. Sagot ni Aling Nena, hinawakan ang pisngi niya. Pero hindi lahat ay naging madali. Sa kabila ng pagkakakulong ni na Edgardo at ng kanyang pamilya, may mga bulong pa rin mula sa iba pang kamag-anak at dating kasosyo ni Don Mariano na nagdududa kay Ana. Siya ba talaga ang apo? Baka ginamit niya lang si Don Mariano, sabi ng isa sa isang pamilya gathering na dinaluhan ni Ana. Narinig niya ito at kahit masakit, pinili niyang manahimik at patunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng kanyang trabaho. Isang linggo ng umaga, dinala ni Don Mariano si Ana sa simbahan ng Quiapo, ang lugar kung saan madalas siyang magdasal noong delivery rider pa siya. Ana iha, dito ko palaging idinadalangin na mahanap kita. Ngayon, gusto kong magpasalamat kay Nazareno kasama ka, sabi ng matanda habang magkahawak kamay silang pumasok sa simbahan. Sa harap ng poong Nazareno, lumuhod si Ana at nagdasal. Nazareno, salamat po sa pagdinig sa mga dasal ko noon. Hindi ko po inakalang darating ang araw na to. Nahanap ko po ang pamilya ko at natagpuan ko po ang hustisya para kina Mama at Papa. Tulungan niyo po akong maging karapat-dapat sa biyayang to, sabi niya. Tumulo ang luha. Pagkatapos ng misa, bumili si Don Mariano ng sampagita mula sa isang tindera sa labas. Parang pag-alala sa dating buhay ni Ana. Iha, para sa'yo to. Tulad ng sampagita, simple ka noon. Pero ngayon, namumukadkad ka na sa bagong buhay mo. Sabi nito, inabot ang bulaklak. Salamat po, Lolo. Hindi ko po makakalimutan kung saan ako nanggaling. Sagot ni Ana. Ngumiti habang inamoy ang sampagwita. Habang nakatayo sila sa Plaza Miranda, dumating si Roger, dala ang 2 dragon fruit shake. Miss Ana, Don Mariano, libre ko po kayo. Sabi nito, natatawa. Salamat, Roger. Mukhang mas masarap ang araw na to kaysa kahit anong inumin. Sagot ni Don Mariano. Tinanggap ang shake. Natawa si Ana. Ramdam ang gaan ng puso. Lolo Roger, salamat po sa lahat. Dito po nagsimula ang lahat. Sa Quiapo noong tinulungan ko kayo. Hindi ko po inakalang dito rin matatapos ang mga pagsubok ko. Sabi niya, puno ng pasasalamat. Sa mga darating na taon,
Si Ana ang naging muka ng Santos Realty. Pinatunayan niya ang kanyang kakayahan mula sa pagpapalago ng kumpanya hanggang sa pagtulong sa mga komunidad tulad ng Tondo kung saan siya lumaki. Ang dating batang delivery rider ay isa ng respetadong negosyante, pero hindi niya kailanman nakalimutan ang mga aral ng kanyang nakaraan. Ang tapang sa harap ng pagsubok, ang halaga ng pamilya, at ang kapangyarihan ng pananampalataya. Isang araw, habang nakatayo siya sa balkonahe ng opisina, pinagmasdan niya ang abalang Maynila. "Mama, Papa Lolo, salamat po sa lahat. Hinding-hindi ko po kayo makakalimutan." Bulong niya, hinawakan ang scapular na natagpuan niya ulit sa ilalim ng kanyang kama. Isang alaala ng kanyang nakaraan na ngayon ay simbolo ng kanyang tagumpay. Ang mga taon matapos ang pagkakakulong ni Edgardo, Sylvia at Carlo ay nagdala ng kapayapaan kay Ana Mercado Santos, ngunit kasabay noon ay isang bagong hamon, ang pamahalaan, ang Santos Realty, at patunayan na karapat-dapat siya sa pamana ng kanyang lolo, si Don Mariano Santos. Sa edad na 28, si Ana ay hindi na ang dating delivery rider na nahihiya sa kanyang kupas na jacket at alikabok na sapatos. Ngayon, siya ay isang babaeng nakatayo sa harap ng salamin ng kanyang opisina sa Makati. Suot ang isang tailored blazer, handa na harapin ang mundo ng negosyo na minsan ay parang imposible para sa kanya. Sa simula ng kanyang pamumuno, hindi madali ang lahat. Ang mga empleyado ng Santos Realty, bagamat tapat kay Don Mariano, ay nag-alinlangan sa kakayahan ni Ana. Magaling siya sa finance, pero kaya ba niyang pamahalaan ang ganitong kalaking kumpanya? Bulong ng isa sa mga matagal ng manager sa isang meeting. Narinig ito ni Ana, pero sa halip na magmalaki, pinili niyang magtrabaho ng tahimik. Kung gusto nilang makita ang kakayahan ko, ipapakita ko sa kanila sa gawa, hindi sa salita, sabi niya kay Linda, ang sekretarya ni Don Mariano na ngayon ay naging matalik niyang kaalyado. Tinulungan siya ni Don Mariano sa unang mga buwan, bagamat unti-unti nang humihina ang matanda dahil sa edad. "Ana iha, ang kumpanya natin, hindi lang pera ang layunin nito. Gusto kong maging tulay ito para sa mga nangangailangan, tulad ng dati mong buhay sa Tondo." Sabi nito isang hapon habang magkasama sila sa hardin ng bahay sa San Juan. "Lolo, ipinapangako ko po, gagawin ko pong hindi lang para sa amin, kundi para sa iba rin," sagot ni Ana. Hinawakan ang kamay ng matanda. Sa mga salitang iyon, nakita niya ang ningning ng pag-asa sa mga mata ni Don Mariano. Isang pag-asa na siya ang magpapatuloy ng kanilang pangarap. Isang taon pagkatapos ng insidente, nagsimula si Ana ng isang proyekto na tinawag niyang Santos Homes. Isang initiative na naglalayong magbigay ng abot-kayang pabahay sa mga mahihirap na komunidad tulad ng Tondo. "Dati, pangarap ko lang makalabas sa buhay na yon. Ngayon, gusto kong tulungan ng iba na makamit din yon," sabi niya sa isang press conference, kung saan ipinakita niya ang plano ng mga low-cost housing units. Ang proyekto ay tinanggap ng mahabang palakpakan mula sa media at mga residente ng Tondo, na nakakita kay Ana bilang isang tunay na anak ng komunidad. Si Aling Nena, na ngayon ay mas malakas ang katawan salamat sa mas maayos na pamumuhay, ay naging inspirasyon din kay Ana. "Ana anak, tingnan mo tong mga bahay na ginagawa mo. Parang fiesta sa Tondo kapag natapos to. Lahat ng kapitbahay natin noon magkakaroon na ng sariling tahanan," sabi nito isang araw habang nanonood sila ng groundbreaking ceremony. "Tiya, para po to sa inyo at sa lahat ng tumulong sa akin noon. Hindi ko po makakalimutan kung saan ako nanggaling," sagot ni Ana, niyakap ang tiyahin. Pero
Hindi lahat ng araw ay puno ng tagumpay. May mga pagkakataon na hinamon ang liderato ni Ana mula sa mga dating kasosyo ni Don Mariano na nagdududa sa kanyang karanasan hanggang sa mga bulong ng ibang kamag-anak na hindi pa rin matanggap ang kanyang posisyon. Kung hindi dahil kay Don Mariano, wala siya rito, sabi ng isa sa mga pinsan ni Edgardo sa isang pamilya reunion. Narinig ito ni Ana at kahit masakit, ngumiti lang siya. Hayaan mo sila, Ana. Patunayan mo sa kanila na hindi lang dugo ang mahalaga, kundi ang puso. Bulong ni Don Mariano sa kanya noon na siyang naging gabay niya sa mga ganitong sitwasyon. Sa kabila ng mga hamon, nagpatuloy si Ana. Pinatunayan niya ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng matalinong pamumuhunan mula sa pagpapalawak ng Santos Realty sa mga probinsya tulad ng Davao at Iloilo hanggang sa pagtatatag ng mga scholarship programs para sa mga kabataang gustong mag-aral ng finance tulad ng dati niyang pangarap. Kung may natutunan ako sa buhay ko, yun ay ang edukasyon ang susi para makalabas sa kahirapan. Gusto kong ibigay yon sa iba, sabi niya sa isang interview sa isang national TV station na nagbigay sa kanya ng pagkilala bilang isang inspiring leader. Isang araw, habang nasa opisina siya, dinalaw siya ni Roger, na ngayon ay naging head of security ng kumpanya. Miss Ana, may sorpresa po kami para sa inyo, sabi nito. May ngiti sa labi. Sumunod si Ana at nang makarating sila sa labi ng Santos Realty, nakita niya ang isang malaking larawan ni Don Mariano kasama ang isang plaque na nagsasabing Don Mariano Santos Legacy Award, isang parangal na itinatag ng mga empleyado para sa mga leader na nagpapakita ng kabutihan at katapangan, inspirado sa buhay ng matanda at ni Ana. Miss Ana, kayo po ang unang tatanggap nito, sabi ni Linda, na ngayon ay luhaan sa tuwa. Napaluha si Ana habang tinatanggap ang parangal. Salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po inakalang mararating ko to. Si Lolo, si Tia Nena, at kayong lahat ang dahilan kung bakit nandito ako, sabi niya, puno ng emosyon. Sa gabing iyon, dinala niya ang plaque sa bahay sa San Juan kung saan naghihintay si Don Mariano. Lolo, tingnan niyo po to. Para po sa inyo to, sabi niya. Ipinakita ang parangal. Napangiti ang matanda, kahit mahina na ang katawan. Ana iha, ikaw ang pinakamagandang pamana ko. Salamat sa pagpapatuloy ng pangarap natin. Sagot nito, hinawakan ang kamay niya. Makalipas ang ilang buwan, pumanaw si Don Mariano sa edad na 82, tahimik sa kanyang pagtulog. Ang libing niya ay dinaluhan ng daan-daang tao, mga empleyado, kaibigan, at mga benepisyaryo ng kanyang kabutihan. Si Ana, kasama si Aling Nena, ay nanguna sa prosesyon, hawak ang larawan ng matanda. Lolo, salamat po sa lahat. Hinding-hindi ko po kayo makakalimutan, bulong ni Ana habang inilalagay ang isang bugkos ng sampagita sa kabaong niya, isang simbolo ng kanyang nakaraan at ng kanilang paglalakbay. Matapos ang libing, si Ana ang naging ganap na tagapamahala ng Santos Realty. Sa kabila ng kalungkutan sa pagkawala ni Don Mariano, nagpatuloy siya sa kanyang misyon. Pinatayo niya ang Santos Foundation, isang organisasyon na naglalayong tulungan ang mga ulila at mahihirap na kabataan, isang paraan ng pagtanaw ng utang na loob sa kanyang sariling nakaraan. Kung hindi dahil sa mga tumulong sa akin noon, si Tia Nena, si Lolo, at maging ang mga kapitbahay ko sa Tondo, hindi ko mararating to. Oras na para suklian ko yon, sabi niya sa paglulunsad ng foundation. Isang araw, bumalik si Ana sa Tondo, kasama ang mga tauhan ng Santos Homes. Doon, natapos na ang unang batch ng mga bahay. Maliit pero matibay, na may mga kulay na nagbibigay buhay sa dating madilim na eskinita. Anak, tingnan mo to.
Parang hindi natundo ang dating kilala natin, sabi ni Aling Nena habang pinagmamasdan ang mga residente na masayang tumatanggap ng susi sa kanilang mga bagong tahanan. Tiya, para po to sa kanila at para rin kina mama at papa. Gusto ko pong maramdaman nila na hindi sila nakalimutan, sagot ni Ana, ngumiti. Sa gabing iyon, naglakad si Ana mag-isa sa dating pwesto niya bilang delivery rider, malapit sa Quiapo. Pinagmasdan niya ang simbahan, ang mga tindera ng Sampaguita at ang mga deboto na nagdadasal kay Nazareno. Nazareno, salamat po sa lahat ng biyaya. Mula sa simpleng buhay sa kalsada hanggang dito, hindi ko po inakalang mararating ko to. Pero alam ko po, hindi to para sa akin lang. Para po to sa lahat ng nangangarap. Dasal niya, hinawakan ang scapular na lagi niyang dala. Makalipas ang mga taon, si Ana Mercado Santos ay naging simbolo ng pag-asa sa Pilipinas. Ang Santos Realty ay lumago hindi lang bilang isang negosyong pang-real estate, kundi bilang isang puwersa ng kabutihan. Nagtatayo ng mga bahay, nagbibigay ng edukasyon, at nagbibigay ng trabaho sa libu-libong Pilipino. Sa edad na 35, si Ana ay kinilala bilang isa sa mga pinakabatang at pinakamatagumpay na negosyante sa bansa. Ngunit hindi siya nagmalaki. Ang tunay na tagumpay, hindi nasusukat sa pera, kundi sa mga buhay na natulungan mo, sabi niya sa isang speech sa isang charity event. Isang araw, habang nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang opisina, pinagmasdan niya ang Maynila, ang mga gusali, ang mga tao, ang ingay na dating bahagi ng kanyang buhay. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang larawan ni na Anita at Ramon, kasama ang isang mas lumang larawan ni Don Mariano. Mama, Papa Lolo, salamat po sa gabay. Hindi ko po kayo kailanman makakalimutan. At ipinapangako ko po, itutuloy ko ang legacy natin. Hindi lang para sa pamilya natin, kundi para sa lahat. Pulong niya, ngumiti habang tumutulo ang luha. Sa harap ng simbahan ng Quiapo, kung saan nagsimula ang lahat, natapos ang kwento ni Ana. Hindi bilang isang batang kalye na nangarap lang ng mas magandang buhay, kundi bilang isang babaeng naging sagot sa mga dasal ng marami. Ang dating delivery rider ay isa ng reyna ng kanyang sariling kwento. Dala ang mga aral ng tapang, kabutihan at pananampalataya na magpapasapasa sa mga susunod na henerasyon.